Bilang patunay sa iyong pagsabi, Ginoong Emilio Aguinaldo, Infame ng Cavite Viejo, ipataw mo ang parusang kamatayan sa isang bilanggong nagtakwil sa kanyang bayan. Nandito na ang bilanggo, Supremo. Hawakan mo ang bilanggo, kapatiran! Alisin mo na iyong piring. Nakapasa ka, Emilio Aguinaldo, sa uli mong pagsubok. Isa ka ng ganap na kalastasang kaganalang katipunan ng mga anak ng bayan. Ano ang nais mong itawag sa iyo sa kilusan? Magdalo po, Senyor. Magdalo! Magdalo, malaking bagay ang pagsali mo sa katipunan bilang kapitan munisipal. Malaki ang itutulong mo sa darating na pag-alsa ng mga Kastila. Mabuhay ka, Magdalo! Mabuhay ka! Mabuhay ka! Mabuhay ka! Naging usap-usapan ang katipunan sa lungsod ng Maynila maging sa probinsya ng Luzon. Ito'y nangyari pagkatapos ipalaganap ang kopya ng pahayagan ng kalayaan sa mga tao. Naging sanhi ito sa pag-aimbita ng bagong membro ng kilusan at gabi-gabi sila'y nagtitipon. Dahil dito, nag-alala ang praile at ibinalita nila ito kay Gobernador General Ramon Blanco, subalit wala siyang ginawa ukol sa balitang ito. Kagaling ko lang sa isang pagpupulong. Alam na sa Maynila ang katipunan ayon sa Supremo. Kailangan agad magsimula ang mga magsikap. Nais ng Supremo atakihin ang Maynila. Dapat walang mahuli dito sa atin sa Cavite. Nabalitaan nila Aguinaldo na marami nang naaresto sa Maynila na pinaghihinalaan na kasapi ng katipunan. Yung, anong nangyayari? Bakit hindi naman napuputok ang Maynila? At bukas pa rin ang mga ilaw sa Paseo de la Lunte. Dapat papatayin mo na nila ang ilaw bago silang paputok. Yung, paano kapag nahuli sa Supremo bago tayo magsimula? Walang atrasan to, Kandido. Patay kung patay. Lalaban tayo. Kapitan, nagkakagulo sa Manila. Pinapasok na ng Guardia Civil ang prento ng Diario de Manila at marami nang inaresto. Musta ang Supremo? Nakataka siya at bumuo ng mga tauhan. Maraming namatay sa mga kasama namin. Susugurin nila ang pulburi ng San Juan del Monte. Balita namin ay pupunta sila ng Balara. Ano ang payo niya tungkol sa pag-aatake? Nasa sa inyo po, Kapitan. Wala na katipunan sa Maynila. Sa panahong ito, ang lahat ng mga bayan dito sa lalawigan ng Cavite, kailangan natin lahat ng mga kasama na nangangailangan na hikayatin natin ang suporta ng mga kapitan munisipal. Handa na ba tayo? Wala tayong armas, wala tayong baril. Hindi pa hinog ang panahon para sa atin. Walang galang lang po, Lolo. Mga kasama, mas mga tamisin ko pang lumaban ng hindi pa hinog kaysa tumanda sa isang pangalakad na maging malaya. Mabuhay ang kalayaan! Buhay! Nagsagawa sila ng pagsasanay para sa darating na revolusyon at handa na rin ang mga patibong. Dumating si Jose Tagle, ang pinuno ng barangay Pilar Imus, upang humingi ng tulong na lusubin ang Imus. Magkasamang nangikayat sina Aguinaldo at Tagle ng mga voluntaryo at kasama ng isang banda ng brass.
Ang pagpupulong sa Imus ay para malaman ang pamumuno sa probinsya. Ang layunin nito ay tapusin ang bangayan sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo upang bumuo ng isang organisasyon para sa patuloy na pagtatagumpay ng mga laban sa mga Kastila. Andres Bonifacio, Jose Emilio Aligado, Apolinario Mabineg, Andres Bonifacio, Andres Bonifacio. Hindi sang-ayon si Bonifacio sa naging resulta ng halalan kung kaya't plinano niyang patayin si Emilio Aguinaldo. Gustong pigilan ni Aguinaldo ang desisyon ng konseho, ngunit napagdesisyonan nilang may sala ang magkapatid. Ang kapatid na si Andres Bonifacio ay hinahantulan sa salang pagtataksil sa sariling bayan at ipatatapon sa Pico de Lor. Ano bang nakasulat diyan? Kanina pa tayo naglalakad dito. Basahin mo na. Ang magkapatid na si Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio ay nahatulan sa salang pagtataksil sa sariling bayan. Procopio! 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 Buhay ang Pilipinas! Ganito ang paghawak ng baril. Taas yung mga baril. Arangkado!